Hindi ka mula! Ikaw, Mora, tulungan niyo po akong iligtas si Basilio. Oo naman. Talaga po? Tutulungan niyo akong iligtas si Basilio? Ano pong kapalit? Hindi ka mula! Ako si Julie, anak ni Kabesang Tales. Mayroon akong kasintahang matalino, mapagmahal, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, tapat na manginibig. Walang iba kundi si Basilio. Nang makulong si Basilio, ay naglakas ng uba kong humingi ng tulong kay Padre Camora. Ngunit ang kapalit, ako'y kanyang pinagsamantalahan at ito ang naging dahilan ng aking pagkamatay. Ang kwento ni Julie sa nobelang El Filibusterismo ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan. Ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na problema sa lipunan, ang karahasan laban sa kababaihan. Na biktima, pinagsamantalahan, sexual abuse, pangungulit na minulit, gas rape, sexual harassment, ginahasan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming kababaihan ang nakaranas ng pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng katarungan. Sa nobela ni Jose Rizal, ipinakita kung paano naging biktima si Julie ng kapangyarihan at pang-aapi. Ngunit ang tanong, natapos na nga ba ang ganitong uri ng karahasan? Sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin ang mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan, pisikal, emosyonal, o psikolohikal na pang-aabuso. Maaari itong maranasan sa tahanan, sa paaralan, sa trabaho, o sa komunidad. Ipinapakita nito na kahit nagbago na ang panahon mula sa kwento ni Julie, may mga kababaihan pa rin nakararanas ng parehong uri ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Noon sa El Filibusterismo, si Julie ay walang sapat na kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa pang-aabuso. Sa datos ng PNP noong 2023, mahigit 10,000 babae ang biktima ng rape sa ating bansa. Ibig sabihin, isang babae ang ginagahasa kada oras dito sa Pilipinas. Sa latest statistics ng Philippine National Police, there are more than 10,000 rape cases every year And in those the are the Philippines. cases pa lang. 10,000 rape cases is like one person being raped every hour. Every hour. And Actually, 27 rape cases yan per day. yeah. So it's more than more one than per one hour. person Per hour. per Yeah. hour. Pero let us not forget na itong 10,000 plus number na ito Yung may courage lang. ay ito lang yung nag-report. Marami pa dyan ang hindi pa rin nagsasalita kasi nandun pa rin yung trauma, nandun yung takot,
na baka hindi sila Nung paniwalaan. bata ako, at 10 years old, naging biktima din ako ng molestia from my father. Pinapasok ako sa kwarto, dinala ako sa kwarto. Tapos, doon na nagsimula yung Abuse. mga horrific na nangyari. Ako alone, survivor po ako ng gang rape. So, nanalo po ako Are you sa okay case. to talk Ingat lang din. No, don't get too Are intoxicated. you the Siyempre only, ako, ano? bata pa ako. Parang- Nun, eh. Nasa jail ngayon, siya lang yung nang-rape sa'yo. The rest were just onlookers. Parang nanood lang. Parang iba-iba po kasi yung kwento eh. Siyempre, they told the story to other people. So, yung mga ibang tao sinasabi, they touch me also, ganun. So, Ngayon, may mga batas at organisasyon na naglalayong protektahan ang kababaihan. Ngunit, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa batas, kundi sa kamalayan at pagkilos ng bawat mamamayan. Bilang mga mag-aaral, maaari namin simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral sa bawat isa, lalo na sa mga kababaihan. Maaari rin kaming maging boses ng mga biktima sa pamamagitan ng pagsasalita laban sa karahasan at hindi pananahimik kapag may nakikitang mali. Sa paaralan at sa aming komunidad, maaari kaming magsimula ng mga programa o kampanya na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at respeto. Ang kwento ni Huli ay paalala ng mga pagkakamaling hindi na dapat mauulit. Kung tayo ay magtutulungan at maging mulat sa mga isyu sa lipunan, maaari nating wakasan ang